Hello guys, welcome sa Jacktronic at eto na naman tayo guys no. Sabi ko nga nung isang araw guys, inintay lang natin yung ating isang parts at dumating na nga guys at eto naisalpak na natin dito sa ating mahiwagang print head declogging machine. So testing muna natin guys no. Yung kanyang ultrasonic cleaner. So magkakaroon ng panginginig yan guys. So ayun nakita nyo. Saka hindi ko lang alam kung naririnig niyo yung parinig yun. Parang parang papatayin natin. Yan, tumahimik yung tubig, guys, no? Or yung cleaning solution natin. So, on uli natin yung ating ultrasonic. So, dito yung pindutan ng ultrasonic. Yan, pindutin natin. So, yun nakita nyo guys, gumagalaw yung tubig. Parang nagbabibrate. So, yun yung ultrasonic cleaning. Patayin muna natin yung ultrasonic cleaning. Buksan natin yung cleaning solution flow no dito. Tapos pinatay natin yung tatlong bulb. So isa lang ang gaganang hose. Tapos dito guys no, dito yung circulator, diyan yung ah, filtration system. Sinasak niya yung mga napupunta dito na galing sa head. Pero hindi muna natin lalagyan ng head kasi wala pang mga sealant to guys no at baka tumaga sa loob eh. Baka mabasa yung electronic parts natin. Pagkatapos na lang siguro baka mga bukas no magsisilan na tayo. Gusto lang kasi makita uli ni Tomer yung pagka pag nasalpakan na siya ng motor or ng pump. So nilabas muna natin guys tong ating reservoir sa ilalim no. Dito pumupunta yung na filter. Pagkatapos ma-filter, ibabalik na dito, lalabas naman dito guys no. Ayan, pupunta dyan yung mga napipilter dito na. So yung malinis na yun nandito, babalik dyan sa ating lalabas uli dito. So paganahin natin muna yung continuous flow. So nung nakaraan din, mo nga natin to. Ayan, makita nyo guys, yung isang hose lang ang gumagana dito. So ito yung panglinis ng head guys. No? So ayan guys, teka, hindi ko kasi nahihinaan na lalakasan yan. Pero yung knob kasi nandito eh. Oh. Wala tayong kasama dito pero subukan natin. Tara, bababa muna natin yung ink, yung pinaka level nung solution. Kaya nakikita nyo, tumatakbo yan guys. Ay, ayun lang. Kita nyo, lakas. Lakas ng pressure guys. So, ayun yung pabalik. So, ayun yung pabalik. Huwag kayong matakot kasi ibabaw nito naka water seal naman guys no. Pati yung mga gilid niyan nilagyan natin ng mga silicone. So para hindi pumasok sa electronic parts yung mga teka tutukuran muna natin. So ayan guys, para makita yung lumalakas. Lumalakas yung hinaan natin. Ayan, hinaan natin. Kita nyo, hihina yan. Ayan, humina. Ayan. Tapos lalakasan natin. Lalakasan natin guys. So ayan, lumakas yung water flow or yung solution, no? Hindi pa yung todo guys, no? Wala lang kasi tayong tagahawak eh. So ayan yung magiging ano niya. Pabalik-balik lang yung solution kaya hindi masasayang yung solution kasi pinipilter dito guys, no? Sa may napatay muna natin. So ayan guys, no? Gumagana na yung ating ayan, gumagana na lahat. So wala tayong kulang tayo ng isang kamay pero ayan na yung ating tinatawag na print head cleaning machine or declogging machine with uh, with ultrasonic cleaner. So yun na lang muna for today guys, no? For today. Dumami, no? Ano ba tama? So ayun, at bukas na lang siguro natin testingin yung head, no? Uh, para kasi ito ano pa 'to eh, sinuksok lang natin. Ayan, sinuksok lang natin, wala pa yung mga
sealant, no, para hindi mabasa yung ating ano sa ilalim mga electronic parts. So ubusin lang natin yung ano guys, yung tubig dito para or yung distilled water, no. Yan kasi yung ginagamit natin panglinis, no, sa mga Epson printer. So pindutin natin yung continuous flow. So ayun, nakikita nyo guys, oh. So may patayan din yung ating ano, kung gusto mong patayin para maubos yung mga ano diyan, mga tubig diyan or cleaning solution. Yan. Maubos na. So lahat 'yan mapupunta dito sa ating ano, dito. Ayun, wala nang solution. No? Papatayin na natin, guys. So ayun yung pindutan. So ayun, success yung ating inventorizing. At tayo magbabalik ulit siguro bukas para matest natin with head naman. No? So wala pa dito yung lapagan ng head. Pinag-iisipan pa natin kung paano natin gagawin kasi wala tayong 3D printer ngayon, hindi tayo makagawa ng base na 3D printed. So baka metal base lang muna yung lalagay natin at madaling-madali na yung umorder nito at kailangan na kailangan daw nila sa kanilang business, sa kanilang mga pagdideclag ng mga printhead nila. So ako nga pala si Jack ng Jacktronics. Guys, yan muna for today. Hanggang sa muli.